It is 4 p.m. We're bringing developing news. And the stories behind the headlines, this is StoryCon. I'm Regina Late. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching is Wednesday, November 5. The death toll from Typhoon Tino has climbed to 66. According to the Office of Civil Defense, 49 of the fatalities were recorded in Cebu, mostly due to falling debris, landslides, and flooding. 10 others were injured, while 26 people remain missing. Tino has also affected over 203,000 families in 7 regions across the country. Government data has yet to show the extent of the typhoon's damage on infrastructure and agriculture. The Anti-Money Laundering Council has secured its 7th freeze order from the Court of Appeals covering high-value properties and luxury vehicles linked to the flood control scandal. The new order includes 45 real estate properties and 81 vehicles, such as high-end sports cars, SUVs, and luxury motorcycles allegedly owned by former government officials. In total, AMLAC has now frozen assets worth 6.3 billion pesos. The Philippines' inflation rate remained steady at 1.7% in October. The figure matched September's rate and fell within the Bangko Central's forecast of 1.4 to 2.2%. This year, the year-to-date average is now 1.7%, remaining well below the BSP's target range of 2 to 4%. The lawyer of former Ako Bicol Congressman Zaldico says his client is, and we quote, deathly afraid to return to the Philippines due to threats. In a press conference, attorney Rui Rondain says Co left for Boston for medical treatment long before the issue on flood control projects broke out. Rondain claims not knowing Co's exact location, saying he only communicates with his client through phone calls. He stresses that the resigned congressman will only face investigations once the threats to his life cease. Rondain adds that the ombudsman has already prejudged the case against Co and that there is no tactical benefit to filing a counter-affidavit since the office has already made up its mind. Rondain further dismisses testimonies linking Co to kickback deliveries from infrastructure projects. My thinking is the ombudsman has already prejudged this case. And this is bolstered by the statements of Secretary Vince Dizon, who said 60 people will be in jail by Christmas. Under these circumstances, there's really no tactical benefit to filing a counter-affidavit. Na wag naman chismis, wag naman speculation, because hindi tatayo in a court of law. Who's saying na mayroon deliveries? Did they see my client receive the delivery of money? I'll even reduce it to an absurdity, Is it possible na may utang lang sila, nagbayad sila? And joining us today, somebody who's not deathly afraid of what could happen next week, our political heckler, Rol Llamas. Good afternoon. Galing ko lang sa European Union. Nag-lecture sa mga ambassadors. What are you deathly afraid of? Ha? What are you deathly afraid of? Heartaches. Sabi ko na, I should not have asked that question. And from the Philippine Star, For it. You asked for it. Editor-in-Chief, Ami Pamituan. Hi, Ami. Hi, happy Wednesday. Wednesday. Nag-improve na yung weather, pero may padating na naman na bagyo. Baka maging super typhoon. Mas malakas pa ata. Yes, ka na. baka nga maging super typhoon. Pero Oo. grabe talaga yung no? Daming namatay. Grabe talaga yung... Pati pala sa Bacolod, parang dun sa sa Cebu, nagkapatong-patong din yung mga Kotse, oh. yung mga sasakyan. Nabigla din sila dun sa mga baha. 66 death toll at the Yeah. moment and is expected to keep rising. Missing pa. Oo, as the ang dami pang recovery missing. operations get Saka underway. isang araw lang yan, Dumaan lang. Nang mabilis. 3 hours lang yata, di ba? Sabi ni kahapon, Yes. Dale, from 4 to 7 in the morning. Kaya nabigla yung mga tao, hindi nila inaasahan yung bilis ng pag-akyat ng baha. Wala silang naisalban ng mga gamit o kaya kotse. Anyway, later let's have Mahar Mangas. Mahar Lagmay. Oh, Mahar, Lagmay. sorry. SWS yun. Hindi Project Nova yun. Mahar Lagmay of Project NOAA. We'll talk to him about the flooding in Cebu. But for now, coming back to the big news of the day,
May lawyer na si Zaldico. Zaldico. Attorney Rui Rondain. Rondain? Rondain. Who says he doesn't know where his client is and he doesn't need to know. Siyempre. Of course. You need that kind of a cover story. Yeah. He doesn't want to lie to us. Pero Ganun yung mga trabaho ng abogado. just a few things about what he said, no? Deathly afraid. His client has serious and legitimate threats to his life. Kung Lalo na, ako sabi yun, ni- I will be deathly afraid as well, even overseas. Lalo na sabi ni Vince Dizon, magpapakulong before Christmas. So, Ah, Yes, but then he also... Pero hindi ba? Ano din it goes against what Zaldico initially said in his first statement that he is willing to face all the charges against him. Tapos ngayon, ang narrative na is, well, he's deathly afraid for his life, so he's not gonna come home. mahalaga. Until the threat cease. And who gets to set conditions? Kaya Why ayun. do you get to set conditions? Narinig mo na ba yun? Deathly afraid. Oo, sa Harry Potter. Harry Potter. Deathly afraid. Harry Alam mo, Potter. afraid for your life. Pero yung deathly afraid for your life, talagang double negation. Oo, because they're trying to paint a picture that there are real threats to his life. And I'm not diminishing that. What I'm saying is, You're not. that doesn't that does not excuse you from accountability, She's not diminishing. right? So what it means is that as far as they're concerned, Zaldico will be gone indefinitely, at least until Mukha nga. they feel that It's safe for him. he's already When safe that to come might home. happen, I Deathly have no Hallows. idea. Ito pa, there is a line Deathly here about this is already the attorney feeling ko is starting to see the idea that the case is prejudged against him. Feeling niya the ombudsman and DPWH Secretary Vince Dizon and the other officials investigating this have already prejudged the case, so there is no tactical benefit to filing a counter affidavit at this point since these officers have already made up their mind. Dalas ko rin nararamdaman yan na pre-prejudge Talaga? Ikaw? Sino? ng principal. Principal. Most of the time naman, tama naman yung judgment ko. Okay, tamo. Ang tingin sa'yo, Wala ka talaga lusot. ang tingin sa'yo, bad student, di ka na maging, never ka na maging Hindi ka good. lang bad student, true one ka. Kaya nakaka-relate ako, prejudge. So what does it feel Pero like to be normally naman, prejudged? pag prosecutor ka, you prejudge actually a case, hindi ba? Yeah, that's Based on the why you evidence. file. Hindi naman judge That's yun right. Hindi naman, It's not hindi the naman, judge. hindi naman oh. yan yung korte. Kaya nga pinaprosecute mo Siyempre, pagtingin mo pala sa kaso, titingnan mo, may ebidensya ba to? May wala, may ganun-ganon, di ba? Ikaw magpa-file yan eh. Probable cause lang yan eh. Basically, the ombudsman is the one that prosecutes. Yeah. Kaya ka nga Kaya may nagpa-prosecute talagang dahil may prejudgment ka. prejudgment siya. He did not. Buti He was. pa nga eh. Si Attorney Rondain was asked during the press conference whether Orly Guteza was really a security consultant or detail of Zaldico. Hindi niya sinagot directly. Ang sabi niya, there are two aides that he knows of, which is sabi niya biblical. So we're assuming that's John Paul Estrada and Mark Texay. Although he didn't confirm those names, sabi lang niya there are two aides that I know of that were formerly worked for Zaldico. And apparently these two gentlemen are now overseas as well. Talaga? Sabi Baka ni, they're also deathly afraid. or maybe they're also deathly afraid. O tama naman if you're involved in something, right? Buti na lang, paalis ako next week. That's Kaya it. ka hindi deathly afraid eh. Ito, alam mo next week, no? The rally. Meron ba? Sino nag-organize? Do I look like I was born yesterday? Wala siya ng 12 araw eh. Now I'm As deathly if afraid. naman mas safe ka overseas, ano? Di ba? Oh, si Ami Mas safe ka ba hindi overseas? ka safe overseas. Hindi, deathly afraid din ako ron eh. Overseas. Oo, kasi at least dito mas marami kang bodyguard. Wala akong bodyguard Tsaka dito. dito, makakalala siya ng bakal. Marami ako dito, detractors. Oh yeah, like who? Marami ako dito. Like who? And then, Prejudge. and then finally, sabi din ng lawyer ni Zaldico, he does not own any air assets, contrary to what DPWH Secretary Dizon said. All of these aircraft allegedly are under Misibis Aviation. Company. And, that, Misibis is, and he was owner. trying to paint a picture that it is separate from the person.
the company separate from the person. Although ang alam natin is meron din silang connections to Misibis Aviation. Parang uso ngayon, ano, parang si Lubiano. Iba yung Iba yung 30 donation million. sa sa company. Parang uso ngayon yung ganong klase. That's always naman kasi been the legal argument of lawyers na parang that's a different entity from this one. So it's been used for the longest time. Yun ang That's trabaho why it's nila. Ano I mean, totoo naman he has a right to defense and the lawyer is doing his job. But, I don't know, it left more questions than answers, to be honest. Bayad. Anyways, let's bring in now our guest this afternoon. We're talking to, as we said, Mahar Lagmay, Executive Director of Mahas. Project NOAA. Hi, sir. Good afternoon. Good afternoon. So, good afternoon. Hi. Good afternoon, sir. Okay. Me first. We're talking about the floods in Cebu. First of all, sir, ano po yung assessment niyo sa nangyari? Grabe, yung nangyari doon sa Cebu, di ba? Actually, ano naman, karamihan ng mga nakikita namin, meron namang corresponding flood hazard maps. Marami doon sa mga subdivisions na so far nakita namin ay identified talaga na hazard-prone area. Meron din tayong mga magandang abiso, na-forecast naman yung bagyo, saan yung track, gaano kalakas yung ulan. We even have an impact-based forecasting system a day in advance na sinasabi magkakaroon ng baha down to barangay level. And nakalista yon. Dapat sana merong mga abiso no, na nagawa natin ng tamang response. But we have to learn from this painful lesson. Pero Professor, sabi ng mga residente doon, maraming areas dyan na for the first time daw, ngayon lang daw sila binaha. Sabi nila. Kaya Yeah. gulat na gulat sila. In fact, kaya daw mataas yung death toll, yung mga lugar na tinamaan, talagang hindi sanay sa baha. At saka sobra daw yung baha. Na-sorpresa sila. Ami, lahat ng mga 20 years, more than 20 years na kami nag-aaral ng disaster, no? Lahat ng disaster, pag may survivor, yun ang sinasabi. First time nangyari ito, ngayon lang kami nakakita ng ganitong baha, hindi nangyayari ito dito. All the time, pag may disaster, yan ang sinasabi. And it tells us only one thing, that we failed to anticipate the bigger event than what we have experienced. The bigger event than the historical record. So, ibig sabihin yan, kailangan tayong nagpe-prepare doon sa mga senaryo na mas malaki doon sa alam natin. Kasama na dito yung mga climate change scenarios na sinasabi ng mga climate scientists ay pwedeng mangyari. So, ibig sabihin yan ay yung mga pagpaplano natin, nakasalin dapat yung mga multi-scenario events, no, na hazards na mas malaki pa dun sa kaalaman natin, kasama dito yung climate change. At nandoon yan sa gaan natin. Hanapin nyo, nakalagay multi-scenario probabilistic risk assessment. Dapat sinasali yan sa plano ng mga LGU para mas makapaghahanda tayo doon sa mga dilubyong hindi pa natin nararanasan. Pero di ba, Prof, ay trabaho ng gobyerno yan, whether local or national, na i-inform itong mga areas na ito na delikado sila? Di ba? May ganong klaseng trabaho yan. responsibility? In fact, meron nga tayong LDRRMP, Local Disaster Risk Reduction Management Plan. Meron tayong Local Climate Change Adaptation Plan. Sinasali ang mga climate and disaster risk assessment doon sa ating local development plans. So, importante na yung mga plano natin nandyan in place para alam ng mga tao ang gagawin kung sakasakaling dumating yung mga di kanais-nais na mga pangyayari, no? Mga pagsubok sa atin katulad nung nangyari noong bagyong Tino. But, Go ahead. so no, I follow up lang kay Ronald. But so you say there is a local climate change adaptation plan, but we always are caught unaware, di tayo prepared. Kaya sinasabi ng mga residente na first time na mangyari sa atin. To what extent do you see climate change, the extreme weather disturbances playing a factor here? Baka naman we really just can't keep up. Well, medyo preliminary pa rin yung assessment namin. Tinitignan pa namin kung ano yung
factor ng climate change dito. Pero ang pwede kong masabi ay dito sa Metro Manila, nakikita na natin yung mga sinasabi ng mga climate scientists, no, na noon pa, mga mahigit 2 dekada na mas magiging madalas yung mga malalaking mga pagbaha. Kasi sinasabi nila yung mga bagyo ay lalakas, dadami ang ulan, ibig sabihin nun, lalaki yung baha. At di pangkaraniwan yung baha. No? Dati, minsanan lang siya nangyayari. Ngayon, dati once in our lifetime, one every 100 years. Ngayon, nagiging 1 every 5 or 1 every 10 years. So meron na mga manifestasyon na ganon. So dito sa Bagyong Tino, pinag-aaralan pa namin para mas maganda yung aming maisasagot doon sa inyong katanungan. Pero ang masasabi ko din para sa Cebu ay dahil puro ganon, first time, palagi pong nangyayari yan na yan ang sinasagot, and it only tells us that we failed to anticipate properly. Prof, nakausap ko si DNR Undersecretary CP David. Siya rin yata yung head ng Water Committee sa NEDA. Ang sabi niya ay medyo kumpleto naman yung inyong geomapping ng mga flood-prone areas na pwedeng maging basis ng isang flood control master plan. No? Ang problema ay hindi yata ito ginagamit dito sa libo-libong flood control projects. Kaya maraming substandard, maraming ghost, no? Dahil walang ganong klaseng integration. Ano bang assessment nyo diyan sa geomapping ng mga flood-prone areas at paano ba yan moving forward? Paano ba yan i-impose sa gobyerno as a master plan? Iyon, kailangan meron tayong mga ginagamit na mga hazard map sa plano, no? Like for example, meron drainage master plan sa Quezon City, kami ang gumawa noon. Kasama yung mga climate change scenarios. Kumbaga, hindi lang isang senaryo ng baha ang ating gagamitin. Mayroong maliit, may mas malaki pa, mayroong gatino na baha, mayroong gaundoy na baha. At yung mga scenarios na yon, yun yung isasalin mo doon sa plano ng komunidad para handa tayo na ma-anticipate, hindi natin ma-underestimate yung baha para kung sakaling dumating nga yung malaking bagbaha na ganon, ay alam natin ang gagawin. Pero Prof, kaya bang gumawa ng isang master plan sa Quezon City na walang master plan sa buong NCR at yung mga corresponding water basins na malapit sa NCR? Di ba kinakailangan ng mas malaking plano para halimbawa, di ba yun ang essence ng master plan? That is correct, no? Yun na nga, may problema din tayo doon kasi ang pagbaha naman gagaling sa kabundukan yan, dadaan yan doon sa mga estero, dadaan yan sa mga creeks, streams, patungo doon sa mas malalaking ilog, papuntang dagat. So ang plano talaga dapat ay watershed approach. Mula sa kabundukan hanggang dagat. At yung mga pagbaha na yan ay hindi naman tumitigil yan doon sa administrative boundary ng LGU. So tama lamang na ang pagpaplano ay maraming LGU within that watershed, which is the fundamental unit of studies that yun po ang magandang plano kasi minsan merong national na plano, merong LGU na plano, minsan hindi nagtutugma. So kailangan ayusin natin yon na in sync yung pagpaplano ng lahat ng mga agencies concerned kasama sa mga LGU para watershed approach tayo from the mountains to the sea. So you're saying that all the variables, all the elements, all the warnings were already in place. Hindi lang napansin o hindi lang pinansin ng mga kinaukulan. You were pointing out the hazard maps are there, the subdivisions affected were identified in the hazard maps. All the warnings were given, the track of the typhoon was clear, and so on down the line. So parang, in other words, They fell short. We were not, we were not on our toes. Again, preliminary analysis, yung kung ano man yung nakita namin so far, patuloy-tuloy yung pag-aaral. Sa nakita ko, alam natin na nandun yung flood, yung mga subdivision sa floodplain. Pwedeng yung mga residente doon ay informed na dapat, no? Kasi may mga mapa naman na nagsasabi na in danger sila at kapag merong baha ay sila ang babahain.
Meron ding abiso na alam natin saan tatahak yung bagyo at alam din natin kung saan yung dami ng ulan na bubuhos sa bawat lugar na dadaanan ng bagyo. In fact, one day in advance, sinabi kung ganong kalaki yung dami ng ulan na bubuhos. That translates to a flood. At yung translation na yun ng flood, alam natin kung saan siya dadaloy. At alam din natin yung mga dami ng mga madadaluyan o mga tatamaan ng baha. At yung mga informasyon na yon are all available. And siguro proper response in the short term, sana ay nailikas sila. In the long term, sana ay wala yung mga kabahayan na nandun in terms of future development planning. Professor? Professor, can you tell us more? Kasi nabanggit niyo yung watershed approach. Can you tell us more about it? Ano yon exactly? Bali, ayun, isipin nyo yung kalupaan mula sa bundok hanggang sa dagat, no? So, halimbawa, nasa taas, tuktok ka ng bundok, makikita mo yung dagat. Lahat ng mga ilog na magkakadikit, no? Parang siguro yung isipin natin yung puno, may sanga-sanga. Di ba? May maliit na sanga, dudugtong ito sa mas malaking sanga. Yung malaking sanga, dudugtong sa mas malaking sanga. Yung malaking sanga ay dudugtong doon sa troso, yung trunk niya. Parang gano'n din yung mga ilog, no? Merong maliit na ilog, dudugtong sa mas malaking sapa. Yung mas malaking sapa, dudugtong sa mas malaking stream, papunta doon sa pinakamalaking ilog na tatahak papunta doon sa dagat. Kumbaga, lahat ng lugar na yon sa isang kalupaan, mula bundok hanggang dagat, ay magkakadikit. At pag pinagsama-sama mo yon, ang tawag doon watershed. Yung watershed na yon, kadalasan ay maraming LGU, maraming municipality na nakasabay doon. So hindi pwede magplano ka lang doon sa isang LGU kasi pag naglagay ka ng dike, maaapektuhan yung kabila naman na lugar kasi nilipat mo yung tubig doon sa kabila. So magagalit yung isang LGU, ba't nilipat mo yung tubig doon sa kabila? So kapag nagplano ka, gaya nga ng sinasabi, ay dapat watershed approach. Hindi pwedeng isang local government unit lang. Mas maganda holistic yung approach. Titignan mo kung paano yung nature-based solutions. Kasi halimbawa sa Negros, pinag-aralan namin, kung ibabalik natin yung forest cover noong 1990, ay kung ang tubig na volume ay 11 million cubic meters, pag binalik mo yung forest cover to 1990, mas maraming puno, 1 million cubic meters na kaagad ang mababawas para bumaba yung baha. So, kulang pa rin kasi may 10 milyon na cubic meters na bubuhos sa mga ilog, di ba? Dadaloy doon sa ilog. Kapag tumaba yung ilog, pupunta doon sa floodplains, magbabaha. So, kailangan natin ng iba pang interventions katulad ng retention basins, mag-rainwater harvesting tayo, maglalagay tayo ng sponge roads, maaaring siguro maraming mga maliliit na flow-through dams, no? Kasi nakakatakot yung malalaking dams. Yung flow-through dams sa ilalim ay tutuloy-tuloy pa rin, hindi masisira yung ecosystem. Pag pinagsama-sama natin yung mga interventions na yon, malaki ang maibabawas doon sa pagbaha. Hindi ganun kalaki. Para kung makakita ka pa ng residual risk na tinatawag, ay pwede ka na doon maglagay doon sa locations na may residual risk ng mga dike. At yung mga dike na yon ay magiging sapat para doon sa dami ng ulan na pwedeng, laki ng baha na pwedeng mangyari na nabawasan na dahil in-exhaust mo na lahat ng mga nature-based solutions na mas mura at mas sustainable. Prof, in relation sa mga nabanggit nyo, isang mahalagang component ay water retention. No? Nung nakapunta ako sa Japan at nakausap ko yung ilang mga government officials doon, 60 to 70% ng kanilang rainwater ay nare-retain nila sa huge water cisterns. Yun yung kaya mahalagang elemento sa flood control ang water impounding. Nasaan na ba tayo sa usapin ng water retention? Nasaan na ba tayo sa pag-mitigate ng tubig ulan? At in a way, paggamit nito in more productive rather than destructive ways. No? Meron ba tayong ganung bahagi na plano this past decades? Well, okay. Sige, bibigay ako ng mga examples. Meron tayong detention basin sa BGC.
no? At parang 22,000 cubic meters yata yung laki nun, ano? Parang katumbas yun ng parang, kung hindi ako nagkakamali mga 8 Olympic-size swimming pool. Meron din tayo dito sa UP Diliman, for example, yung lagoon. Noong umulan noong August 30, thunderstorm, 1 hour umabot ng 135 millimeters per hour. That was very very intense, no? Mas matindi yung intensity niya, yung rate ng buhos ng ulan kaysa nung pinakamataas nung Undoy in 1 hour. Ang nangyari doon ay nagbaha yung lagoon. Sabi ng iba, pati ba naman yan binabaha. But it was really planned that way. It's there because it is a retention basin para downstream communities hindi na magdudusa pa do sa dami ng tubig na yon, para magbaha do sa kanilang komunidad. So kung meron tayong tamang pagpaplano na katulad ng sa UP Diliman, katulad doon sa BGC, marami tayong ganyan, ay marahil mababawasan natin, lalo na merong climate change, na merong excess na floods. Mababawasan natin ito, dagdagan pa natin ng rainwater harvesting, yung mga dating solusyon na pumping stations na nandun sa dagat, palamihin pa natin, mag-sponge roads tayo, magkaroon tayo ng mga parks, mga damuhan na magsisipsip ng tubig, magtanim tayo ng puno para ma-intercept yung tubig kasi ilang galon din ang kaya niya ma-intercept. Malaki kasi yung problema, malaki yung volume ng water. Kaya kailangan marami tayong isipin. Pero higit sa lahat, ito yung pinaka-importante. Bago tayo mag-invest, meron naman technologies na pwede natin malaman kung epektibo yung solusyon o hindi. So bago tayo mag-invest, i-simulate muna natin. May kakayahan naman tayong gawin yon. Katulad ng ginagawa namin ngayon with MMDA, katulad ng ginagawa namin sa Drainage Master Plan sa Quezon City, nagtukoy kami kung saan magandang retention basins. Kasi hindi naman pwedeng kung saan mo lang lalagay yon. Dapat kung saan siya pinaka-epektibo. Para sa ganung paraan, kapag ginamit natin yung siyensya, ay yung ating mga investments, yung lalagay nating pera, ay alam natin magiging successful. Prof, ang taas naman ang standards niyo. No, but what I wanted to ask you, as you listen to the Senate and congressional hearings na nalalaman natin kung saan ginastos yung pera ng taong bayan, when you see these proposals for dikes, dike, revetment, what's going through your mind? Ano po iniisip niyo? Ang natural hazard impacts natin, 50 billion a year since 1986 hanggang ngayon. Cost adjusted yon for inflation. 50 billion a year. We are spending hundreds of billions sa DRR, sa flood control. So, ang iniisip ko dito, baka yung losses and damages natin, magsubi tayo ng 50 billion per year, ilagay natin, bayaran natin as like insurance. So may natitira pa tayong 450 billion. Ang laki nun, yung 450 billion. Maglagay muna tayo ng investment sa siyensya, yung mga sinasabi kong i-simulate muna natin, i-model muna natin, mag-invest tayo sa LiDAR para makita natin yung detailed na hugis ng kalupaan. Alamin natin yung mga dami ng ulan na pwedeng ibuhos doon sa computer simulation para makita natin saan dadaloy ang tubig, ganong kataas. Epektibo ba yung ilalagay natin mga nature-based solutions? Ganong kadami ibabawas ng ulan? Pag nakita natin na lahat yon, but meron pang sobrang tubig, baha, maglagay tayo ng mga green infrastructure doon sa may residual risk. Pero last resort na yon. Kasi ang nangyayari, ang automatic na desisyon natin o naiisip natin kapag flood control ay dike. Hindi ganoon dapat. Dapat mag-invest ka muna sa siyensya, exhaust mo muna yung lahat ng sustainable solutions. Kasama ang pagtatanim ng puno sa kagubatan, marami pang magandang epekto ito, gaganda ang hangin, etc. Marireduce natin yung mga yung epekto ng climate change, 'di ba? Meron tayong climate mitigation efforts, mababawasan ang greenhouse gases, ang CO2 sa hangin, and therefore baka ma-reverse pa natin yung mga
global warming na tinatawag. Exhaust muna natin lahat. Ang dami nating pwedeng pag-investan, paglagyan ng pera bago tayo mag-invest doon sa mga dike. Kumaga, dapat mas intelligent tayo, no? Mas gumagamit tayo ng science para yung ating mga investments ay maganda ang ibubunga at hindi lamang nasasayang. In relation sa tanong ni Professor. Reg, Prof, kamusta ang funding nyo? Kamusta, paano lumalaki yung ating need? Halimbawa sa World Risk Report 2025, tayo uli ang #1 most disaster-prone country in the world. So, ibig sabihin, mga groups like yours ay kinakailangan ng additional resources. Sabi nyo nga na dapat ay science-based, which is not cheap. No? Pero saan kayo kumukuha? At sa tingin nyo ay sapat ba yan? Halimbawa, narinig ko sa isang talk show 3 days ago na isang dating government official ng Duterte government. Ang sabi ay nawawalan daw kayo ng funding at a particular time during that moment. No? So, dapat tuloy-tuloy kasi ang funding nyo dahil napakahalaga ng role nyo. No? Opo. Bali, nung 2012 hanggang 2016, no, end of 2016 or maybe early 2017, we were funded to the tune of mga 6 billion pesos. Okay, that's practically 1 billion a year. Yun po yung programa ng NOAA. 19 projects all in all, merong LiDAR mapping, detailed na resolution ng mga mapa, flood hazard maps for landslides nationwide, storm surge hazard maps nationwide, flood maps, hindi na kompleto, it's about 70 to 75%, pati yung climate change hindi nagawa. Nandyan din po yung Philippine Space Agency, yung mga nag-uumpisa pa lang yung Philippine Space Agency. Nandyan din po yung mga ibang programa. So, ang programa ng NOAA, walang budget yon, pero yung mga projects na 19 projects may budget yon. Noong 2017, na-adapt kami ng UP kasi nga naubos na yung hindi na kinontinue, no? So we were adopted by UP at naging UP NOAA Center siya, which is the core component of the UP Resilience Institute. So throughout the years from 2017 to 2025, nabibigyan kami ng budget ng UP system na kumukuha naman ng budget from Congress, no? Maliit lang, pero most of our projects na-augment yung aming pera, yung funding from helping local government units create their comprehensive land use plans at saka iba-ibang plano. Marami kaming mga nagawa doon, siguro mga 30 cities and municipalities over the span of 7 years or 8 years. At marami kami natutunan. Marami din kaming mga international support. Meron kaming support ng funding from USAID, meron kami from funding sa Canada, meron kami with the United Nations International Office of Migration, and so many more, so much more, no? So nabuhay kami, and at the same time, we retain the experienced, skilled, and trained researchers. Yun ang pinaka-importante na na-retain. And also the institutional memory. Next year ay magkakaroon po kami ng budget galing sa DPWH, kung hindi ako nagkakamali, na nasa NEP na-approved sa Congress na about 1 billion also for 2026. Pero meron kaming mga kailangan gawin, no? Kasama doon yung mga sinasabi ko ngayon. And hopefully, lumaki ito. Hopefully, masustain ito. Merong mga bills filed sa Senate and Congress by Senator Bam, Senator Loren, Congressman Javi Benitez. Sana po masuportahan yan at maging batas ito kasi kung matuloy-tuloy itong aming funding ay mamobilize po din namin lahat ng mga SUCs and higher education institutions. Kasi kailangan po ng science. Hindi naman yung hazard lang ang tinutukoy natin. Dapat alam natin kung ano yung mga research na ano yung kailangan gawin ngayon na natukoy natin na may baha dyan. Ano yung itatanim natin na mga crops? Kung may drought, ano yung tatanim natin na mga corn at saka rice?
hindi naman pwedeng nanggagaling ito sa Israel o sa Europe, di ba? So kailangan local research, and that is why we need also the experts across all sectors from the state universities and colleges. So kapag natuloy po ito, maganda yung magiging programa, may local research na merong science-based and parang whole of society approach kasi isasalin mo yon do sa plano ng community. At pwede natin gamitin yung disaster platform, climate change platform to help our country develop. Ami has a question. Pero Hi. bakit tinigil yung pondo ninyo nung nakaraang administration? Matagal na po Bakit tinigil yung pag-fund? Matagal na yun eh. Meron naman, nagkaroon naman kami na-sustain naman namin, na-maintain naman namin yung institutional memory. Let's move forward. Pero bakit tinigil yung pag-fund? Ay, hindi ko po alam. Hindi naman po ako politiko. Hindi po ako nagdidesisyon Hindi yan. nyo ba tinanong? Kasi syempre tatanungin nyo rin, Siyempre, tinanong bakit ko yan. tinitigil yung funding namin? Ang sinabi ko lang po ay kapag nawala ito, kasi NOAA is about empowerment of the Filipino people. Yung Yes. dating wala sa mobile phone, yung dating wala sa cellphone, ay nahawakan ng mga tao yung mga impormasyon. NOAA is about open data, is about openness, about transparency, crowdsourcing, citizen science, engagement, the use of arts and the humanities para mas maintindihan, ma-embrace ng mga tao yung siyensya. At ang programa po ay hindi lang tungkol sa hazards, kundi a holistic view of what we can do in terms of science, the best practices, the frontier technologies, kasi the people, Filipinos, need the best research outputs. Utang natin sa mga Pilipino na ibigay sa kanila ang pinakamaganda. At yun po ang NOAA na sinasaliksik, operations research, kaya NOAA ang pangalan, para maibigay, maisalin sa programa ng DRR at climate change actions yung pinakamaganda which Filipinos deserve. Nabanggit yung- Kinukonsulta na ba kayo ng DPWH? Kasi sabi ng ibang officials ngayon, kukonsultahin daw nilang NOAA about the flood control projects dahil dito sa iskandalong nangyayari. Tama po yun. In fact, nagkaroon po kami ng pagpupulong with Secretary Vince Dizon. Kasama ko po si Yusek CP David ng DNR. Kasama ko din si Academician Glenn Tabios, who is the foremost flood expert. Dating NHRC siya, National Hydraulics Research Center. Ako naman po ay represent the UP Resilience Institute. Bali, kasama po natin dito ang buong UP system nationwide. Kasama din po natin dito yung UP NOAA Center. At susubukan po namin na magtulong-tulong kasama ang DPWH para yung ating master plan for flood control ay mas maganda ang basihan dahil merong mas magandang siyensya. I know, sir, that you said nga that you're still doing the preliminary studies dun sa anong nangyari dun sa Visayas because of Tino. But given the immensity of what seemed to have happened, yung grabing baha, do you think that it's only primarily because of the weather, the volume of the rainfall, or may iba pang elements like, for example, topography, geology, or you're a geologist, and man-made problems like, deforestation? In relation do sa tanong ni Ed, Professor, nabanggit yung kasi kanina yung land use. Di ba napakahalaga niyang usapin ng land use na yan? Dito sa, hindi lang pag-mitigate ng mga natural disasters, di ba? Kung hindi talaga, para ma-prevent na ito, kung maayos yung ating land use. Pero yung land use kasi matagal na kasi yan eh. At usually, napipigilan ito ng mga malalaking real estate companies, subdivision companies, plantations, etc. Nasa na ngayon yung usapin ng land use na napakahalaga dito sa pinag-uusapan natin? Oo, bali yung kwento ko kanina na nakatulong kami sa mga local government units. Lahat naman po sila required na magkaroon ng comprehensive land use and development plan. When they do the plans, kasama po yung risk doon, no? Kasama po yung sinasalin doon yung climate and disaster risk assessment, kasama din po yung mga local disaster risk reduction management plan. Pero when they do that development plan, ang nangyayari ay kinukonsulta po lahat ng mga stakeholders do sa community. And they are asked what
their vision is for their community in the future. Let's say 50 years from now, 10 years from now. So base dun sa vision na yon, isinasama po yung lahat ng pagpaplano sa sektor ng agrikultura, turismo, ng energy, ng health sector, etc. Tapos ipaplano mo yon ayon doon sa mga panganib doon sa lugar. Katulad ng baha, saan ba binabaha, gano'ng kataas ang baha. Para kapag nagplano ka, yung mga critical infrastructure, yung development mo, iiwas mo doon sa mga bahaing lugar na naitukoy. Para kahit dumating yung baha, walang disaster na pag-uusapan. Hindi na tutupok yung economic growth na pataas na mawawala lang kapag may isang disaster, hihilahin siya pababa. At kapag tuloy-tuloy yung development, tuloy-tuloy yung economic growth, gaganda ang buhay ng mga tao. Magkakaroon ng mas maraming trabaho. Pag maganda ang plano, magkakaroon ng mas magandang investment. Pagkaroon ng magandang investment ay, yung mga nag-aaral merong trabaho kaagad. So, development is actually related to disasters because disasters are manifestations of unresolved problems of development. Kasi pag tinignan lang natin yung hazards, hindi natin tinignan yung vulnerability, yung capacity, yung exposure ng mga tao, ay mahuhuli tayo sa pansitan. Hindi natin makikita ang lahat. Dapat holistic ang view natin at kapag naplano natin na mabuti at tuloy-tuloy ang development, tuloy-tuloy ang economic growth, we are able or we can be able to attain the sustainable development goals. Imagine, if we are able to do this for all 1,634 cities and municipalities of the country, kahit pa meron tayong mga dilubyo na kada taon nangyayari, pag sa tamang pagkaplano, kahit nandun yung dilubyo, walang disaster tayong pag-uusapan. Tuloy-tuloy ang growth ng economy, tuloy-tuloy ang development, we Prof, become a better country. Yes. Pero that's my point, Professor. Dahil wala kasing land use law at walang gustong sumunod dyan sa land use law na yan, na very scientific dapat at very developmental, ay nangyayari itong massive land conversion sa agricultural areas. Nangyayari itong mga pagtatayo ng napakaraming mga bahay sa mga areas na dapat ay hindi tinatayuan. So, ibig sabihin, ang daming lumalabag dahil hindi siya batas. Bali, meron naman po, no. Alam ko yung sinasabi nyo, hindi pa napapasa yung yung land use development na Pero ang mga LGU po na mga lumalapit sa amin nagpapagawa po ng comprehensive land use and development plan. At meron pang mga more than 30 plans, kasama na doon yung mga risk na plans, risk-related plans, mga climate change plans, doon sa land use and development plan. Pagka nagkaroon po ng land use and development plan, nagmi-meeting din po at ginozone nila yung kanilang community. Ito for agriculture, ito for industry, ito. Depende kung ano yung gusto ng development ng community. May mga stakeholder consultations po dyan. At kasama din po dyan yung mga investment plans, yung mga sectoral plans, local disaster risk reduction management plans, local climate change action plans, at sana nagagawa ng lahat yan. At sana sinusunod yung sinasabi ko kanina na na merong mga multi-scenario probabilistic risk assessment kasi yun lamang ang magsasalin ng scenario ng climate change. At yun ang dapat natin pinaghahandaan. Okay. Okay. Okay, we'll leave that there. Thank you so much for explaining all of that to us. That was Professor Mahar Lagmay, Executive Director of Project NOAA. Salamat, sir. Salamat, Professor. Maraming Thank you, salamat. Professor. Thank you. Salamat. At least 35 dead in Liloan sa Cebu. That's the worst Oh. flooding in Liloan. Nakita natin kahapon. Nasa Oo. bubong. Nakita kahapon, oo. Sa bubong. Grabe pala. yung mga pictures And we kahapon. showed the hazard map Entire yesterday. communities were submerged. Grabe. Monday pa yun yung sa Liloan. Oo. Yung mga photos ng baha nila. Ayan, no? Ang bagal-bagal ng pagbaba ng tubig. 3 hours lang, ha? Liloan is of course... Ano yan, yan yung lugar ng asawa ni Cristina Frasco. Frasco. I was gonna say that's a Frasco's Yeah. ang tawag doon? Bailiwick. Stronghold, Bailiwick, that's right. So ang current mayor Bailiwick yan, is nila Frasco.
current mayor is Alju Frasco. Hirap, Ano yun, anak ko? Alju Jordan Frasco. Hindi ko sure how he's Hirap related. pumunta dyan. Looks like a brother. hirap pumunta ng mga turista ngayon dyan. And of course, dyan din una nag-serve si Tourism Secretary Cristina Frasco. And the congressman for that is, of course, Congressman Duke Frasco. Iniintay namin yung update kasi sabi ng Malacanang 511 flood control projects in Cebu. Yun na nga Simula daw noong 2016. We need to see the breakdown of Hintay ko. that. Yeah. Saan napunta yun? Ano kaya ang karami yung substandard at saka ghost? Ghost, substandard. Oo nga Reporter, eh. there was talking Yeah. about some flood control projects din sa Liloan that were hindi ata natapos. Actually, mahalaga rin kasi, hindi lang yung may flood control. Tama ba yung lugar? Yeah. May narinig nga ako na scientist na sabi niya, actually, parehas masama. Ghost at saka substandard. Pero minsan, mas maganda pa yung ghost. Dahil hindi nakasama. Oo. Oo. Kung nilagay mo halimbawa isang flood control na hindi naman Kung dapat minsan daw paglagyan. nakakasama. Mas lalong nakakasama. And nakakasama because Sinabi rin niya ni Mahar Sinabi ni Mahar dati nung kinausap ko siya Meron daw actually mga flood control project na actually aggravating flooding. Yes. Oo. at saka Yan ang problema. Yun din yung sinasabi niya today na we tend to favor concrete, gray solutions to mga concrete, Yes. dike, Oo. revetment. Hindi ko pala natanong yun. Sabi niya, ang hilig-hilig daw natin simento ng simento ng kung ano-ano. Oh. Yeah. We have to build with nature, sabi niya. Sabi Science-based. kasi We niya, have to Ami, build hindi with siya nature. politiko kaya hindi niya sinasagot yung tanong mo. And his Bakit explanations- itinigil? His explanations make Fair sense, enough, ha? he can't answer that. I mean, Of course, oh, di ba? Hindi daw niya alam. It's a touchy subject. Yeah. His explanations make sense, ha? Ang hilig kasi natin magtayo ng dike. So, instead na yung lupa, ina-absorb yung tubig. You're just Yung stopping tubig- the water. Yung tubig, Iikot dumidiretso mo. to downstream. So, mabilis na iimbak yung tubig downstream kaysa na-absorb along the way. Kaya nga pinaliwanag naman ni Professor, dapat nagtatanim ka ng puno sa mga watershed dahil ilang malaking bahagi rin ng tubig ulan ang nare-retain noon, Yung, di ba? yung impounding stations Yes, down tapos the line. may pumping Hindi lang doon station sa ka, dulong-dulo. dapat meron kang water impounding. Ibig sabihin, di Rainwater ba? harvesting. Oo, ang hirap kasi na yung Quezon City, meron kang plano sa drainage at sa water impounding, pero yung katabi mong Caloocan, ay wala. No? So, Sabi nga niya, isa lang kung man ang meron daw paggagalingan ng talagang tubig. yung community spirit, siguro sa maliliit na lugar pwede. Sabi niya, yung mga bahay daw, maglabas lang ng maraming balde tuwing umuulan. Napakalaki daw ng contribution niya. He was not joking. Sabi niya, ang laki-laki ng contribution niya kung masasalo ng maraming bahay yung ulan. So, hindi siya pupunta sa baha. You know what the saddest part Sabi niya about... kasi, yung tubig naman, marirecycle mo, sabi niya Oo. Yung masasalo mo sa balde-balde mo, marirecycle mo, panlinis ng Oo, garahe, pwede namin- whatever. pwede naman Pero yun. kung nagsabay-sabay daw yung community, naglabas ng mga balde, ang laki-laki daw na impact nun para mabawasan yung baha. Hindi, ginagawa namin ni Mox Ano yun, sabi niya? pampaligo, yung natitipid namin tubig sa ulan. You know, alam mo, the saddest part about all of this is ang sinasabi ni Professor Mahar na we have the technology now. The Yes. technology is Yeah. available. We have all these solutions. Merong And the hazard know-how. maps. We have the forecasting tools. We have plans right? already. Detailed plans already. And we have the map. Yeah. We have the We have hazard very maps. The hazard detailed maps maps. will tell you saan areas yung pinaka-prone sa flooding. So, the question again, Tingnan mo yung guhang niya, no? That's so full, oh. oo, sobra. The question is, bakit hindi pa ginagamit itong mga tools, science-based tools, for a more holistic flood control solution instead of concrete? Paano ka kikita? O, yun na nga. Paano ikot yung ekonomiya, no? Paano ikot Paano yung ka ekonomiya? kikita kung... Walang kickback, eh. Walang semento Wala, na kaya ang mabibili. hilig-hilig nga daw, hindi naman niya sasabihin yun. Pero yun ang sinasabi ng mga iba. Ang hilig-hilig sa simento kasi may kita kapag simento. Kung i-dredge mo lang yung lupa, anong kikitain mo? Maliit lang yun. So sisimentohin mo yung dalawang pader, sisimentohin mo yung ano, lalo daw bumabaha. Mukhang sama-sama tayo sa kuweba. Kakanta tayo ng kumbaya. That is very sad. That is very sad. Oo nga eh. So, now is the time to be making some noise about this. Kailangan na science-based solutions, kailangan na more holistic solutions. I mean, we always... Wala kita.
Wala. Wala kita. Kaya yan, meron ko tuloy Si Ami eh. Pag Metro Manila, we're so affected by it. Pero nakikita naman natin in the live coverage and the videos, right? Pati yung anywhere in the Philippines is not safe. We're an archipelago. Kaya ang solusyon, peace rally. Paano Peace rally. How will that solve this problem? Wala. Oh, Peace rally. make your voice heard. Peace rally, 3 araw. Sa... Sa Luneta. hindi. Sa ano? Ano neta? Yun ang solusyon, peace Ikaw rally. nang intriga ka. ha? Sa Luneta. Pero pagpunta ko sa next week, doon ako mag-episode, ha? Doon ako mag-zoom sa gitna ng flood Teka, saan ka control. pupunta? Saan ka Sa pupunta? Tokyo. Doon ako sa gitna mismo ng kanilang system. Mag-live Oy, ang ka sa ganda amin. ng Yeah, ano ha. That's doon, the sa most gitna ng sophisticated kanila. flood control Oo, sa system. gitna ng kanilang, Sige, dali mo water pumunta ka doon impounding sa mga systems. ano nila, yung tunnel system nila. Oo, doon yung ako makikita. Napaka-sophisticated nun. Inaanod na ba? Magla-live hit si Ronald from the tunnel. Pwede ba yun? Hindi, malalaki yun eh. Hindi lang tunnel. Talagang ang lalaking system. Giant talaga, giant. The Oo. underground Huge. cistern. Para siyang daanan ng baha. Daanan ng baha. So bakit mo kami iiwan Walang next baha week? ron eh. Dahil pupunta nga ako doon sa cisterns. Bakit mo natin namin next week? Mas mahalaga yun. Doon, dito lang kayo What's so bahala. special about next week? Bahala na kayo sa political na baha. Doon na ako sa kwan. Alam mo, the other... Yun, talaga scientific yun. Kinakapan ako dito pag parang tumatakas eh. Bukan ako, mag-zoom ako. Habang dito kayo, babalita kayo sa mga rally, peace rally. Hindi lang sa flood control lang ano, nandun sa Tokyo ha, yung ano nila, yung earthquake preparedness nila. Oh, yes. Super, Oo. super It's sophisticated. very sophisticated. Kanya, nasa line of fire? Ano ba? Ring of fire. Ring of fire. Line of fire. Line of fire. Ring of Pacific fire. Ring of Fire. Tayo rin naman eh. Oh. Biro mo, ang dami rin disaster sa kanila, pero nami-mitigate nila. Tayo, number 1 sa buong mundo sa usapin ng kwan, ng disaster. Sa social media. Ay, Oo, wait lang. pero hindi natin naayos. Alam mo, in New York City, they had elections, right? Yeah. Oh, They yeah. elected a Yeah. 34-year-old left-wing social democrat. Yes. Democratic Democratic Talo yung socialist pala. kandidato ni Trump. Correct. Natalo si Como. That was a referendum on the Trump administration. Kasi Trump. that's how he campaigned. He said, make this a referendum on the Trump administration. So Yes. I throw the question back at us in the year 2025. Can the ordinary people come together and defeat the establishment? Oh, meron siyang magkukumbay na May hugot eh, may hugot. Magkukumbayan na talaga kami. hugot Yun lang eh, masasabi ko. It's like, it Kaya happens. hindi daw po it pondohan ni happens. Trump So, ang gusto New mo bang York. sagutin Ayaw na namin niya. eh, yung tanong mo? Ayaw na niya, Ami. Hikakap Kuntingan sa'yo, daw niya yung kanta funding. ng magkaisa. Kumbaya. Bernalisa. Sinasabi ko lang, it happens. It's happened At in New York. kinokore ko lang, hindi lang New York. Okay. First woman governor of Virginia. Oh yes, Nanalo. correct. Si New Mike Jersey. Lee. Yung tatlong Yes. areas na sweep ng Democrats. No? Pero ito, hindi ordinary Democrats. These are Imagine. left-wing Democrats. Yes, very left-wing. Imagine si President Trump also endorsed Andrew Cuomo, right? So he is the establishment here. Pero if it Tawag nila could kay- happen there, Tawag nila kay Mondani ay kung ano na natin tawag sa kanya, Mom Danny. communist, Mom Danny, tapos yeah. Islamic terrorist, no, ano, lahat eh. No. Wala. Don't lose hope, is all I'm saying. But that's Yeah, New York okay. eh. That's New York. Don't I lose hope. Ano naman kaibahan ng New York sa Oo, Filipino that's- electorate, Aber? Yeah, New York is the most capitalistic, elite-dominated city in the world. Andiyan yung lahat ng billionaires. Kaya nga, even harder to defeat the establishment, Exactly, right? pero But he may did. nangyari. Kaya Diba? nga. No, bata. So I'm saying, Bata, migrant. why can't it happen here? Socialist. I don't know. Sige, why Anyways, can't it happen here? change is what I mean. Okay, anyways, that's, don't ignore our... Thank you so much for joining StoryCon today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star. Ronald Llamas, our resident political heckler. Join us again tomorrow, 4 p.m. for StoryCon. I'm Regina Lay. I'm Ed Lingao. Kapatid, we are one news, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.